Dahil dyan, nasa linya po natin si Rovic Obanil. Siya po ang Secretary General ng Freedom from Debt Coalition. Gusto ko yung freedom from debt. Oo, Malaya sa utang. Magandang umaga po si Rovic. Live kayo sa Double Wing sa Double B. Good morning po. Morning, sir. Magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig na Double Wing sa Double B. Yes. Salamat Happy po. New Year po. Happy New Year. Salamat po sa oras. Baka daw po pirmahan na ni Presidente within this week o baka nga Monday itong budget natin for 2026. Pero out of that, kailangan natin mangutang ng mahigit 2 trilyon para pumunuan yung budget gap kung tawagin. Ano po ang take doon ng Freedom from Debt Coalition? Sir Rovic? Sir Ayusin Rovic, natin. balikan po namin kayo. Medyo masama po yung signal. Yes, ha? ayusin Oo. naman natin para malinaw yung usapan natin. Hello muna doon sa mga nasa Facebook ko ngayon. Yes. Yung mga nanonood sa atin sa Nueva Ecija rin naman, sa radyo na TV pa, yung mga bumbero ho dyan, Bureau of Fire sa Nueva Ecija, good morning din. Sa mga nasa Facebook, thank you po sa inyo. Yung mga nasa abroad, yung mga overseas Filipino workers natin. Yes. Salamat at Happy New Year sa inyo. Sana kahit malayo sa pamilya, sa Pinas, enjoy pa rin dahil marami ng paraan ngayon. Ha? Naman. At ang mahalaga, ang inyo pong padala sa amin dahil kailangan natin yan. Remittance. O remittance para sa... Pampatatag po ng aming ekonomiya. Alam yan. niyo, kayo Oo. taga-salba namin Talaga, di ba? talaga. Oh, para sa itong national budget natin. Pero para makatulong rin sa pagbabayad ng utang natin. Hindi pa tayo tapos sa bayarin eh. O, nasa ano na tayo ngayon eh. Laki-laki na ng utang ng Pilipinas, 16.7 trillion yung latest. Ganoon naman eh. Tumataas. Kada taon. Oo, Kada administrasyon nakakaawa po ang tumataas. bansang Pilipinas. Siguro noong unang panahon, hindi naman bago na itong pang-uutang natin. Lumaki na husto yan nung panahon. Hindi, nung panahon ni Noynoy, in fairness, nakapagbayad tayo ng maraming utang ng bansa natin. Pero kahit nung panahon pa. Yes, Weng, totoo before, yun. oo. Pero hindi, utang tayo ng utang nung time na yon. Hindi tayo madalas nagbabayad. Although hindi tayo nagde-default. Okay, kasi pag nag-default ka ng payment, abay, masasama naman ang iyong imahe sa mga creditors, hindi ba? Balikan natin si Sir Rovic. Sir Rovic, good morning. Good morning po ulit. Ayan, better. Again, ano po ang take ninyo dito sa ating budget na pipirmahan na ng Presidente na on top of that, is syempre mangungutang daw tayo ng 2 trilyong piso? Opo, talaga pong para sa Freedom from Debt Coalition, this is very alarming. Kasi talagang kung mapapansin natin, magmula nung Duterte presidency at pinagpatuloy nitong Marcos administration, yung napakataas na levels of borrowing natin, lagpas-lagpas do sa kaya nating yung capacity natin to pay. Kakayanin pa ba natin? Although sabi ko nga kanina, base doon sa data naman ng gobyerno, hindi tayo nagde-default sa pagbabayad Hindi po. natin. Opo, yun nga ang isang problema natin, tayo lang ang bansa sa buong mundo na merong batas na nagmamandate na automatic inilalaan kagad natin yung pambayad natin sa utang bago pa man natin paghati-hatiin o i-allocate yung iba pang dapat na mga pagkagastusan ng gobyerno. Meron po tayong automatic appropriations law. Correct. Opo, pero dahil doon sa automatic appropriations law na yan, ilang porsyento ng budget natin taon-taon ang napupunta sa bayad utang? Sa pag-aaral po namin, lumalagpas na po sa 30% ng ating kabuuang ginagastos sa buong taon ang napupunta sa pagbabayad utang. So napakalaking bahagi po yun ng resources na pwede sana ay magamit pa natin sa ibang mga mas kapaki-pakinabang na bagay, gaya ng pagpapatayo ng mga ospital, pag-hire ng mga bagong teachers, pagpapalawak ng ating road network, pagpapaganda ng ating infrastruktura, mga bagay na makapagpapalakas sa ating ekonomiya. Dapat ba ho tayo mag-alala? Kasi taon-taon, kada administrasyon naman nangungutang eh. At kunyari, sa panahon ni dating Pangulong Noynoy, ang national debt natin horon 4.42 trillion. By the end ng kanyang term, 2016, umakyat lalo ho yun. Kahit nagbayad ho siya ng nasa mahigit 3 trillion. Pero tumaas pa rin 5.95 trillion. Ngayon, nung pumasok naman ang Duterte administration, 5.95 trillion ang kanyang na-inherit. Pag tapos ng termino, umakyat ng 12.5 trillion pesos. Yan ba ay cycle na o dapat nag-aalala na ho tayo? Medyo it's a continuing concern po kasi although tumaas yung level of tumaas yung utang natin, outstanding debt natin sa panahon ng administrasyon ni Presidente Aquino, malaki po yung kaibahan nung level ng increase at level ng borrowing between
his administration and the administration of Duterte and now the administration of Marcos. Napakalaki po ng pagkakaiba. Sa ilalim po ng buong administrasyon ni Duterte, dumoble po yung pambansang utang natin. So ibig sabihin, hanggang nung panahon ni pagpasok ni Duterte, yung kabuuan ng naiutang ng lahat ng presidente ay equivalent dun sa inutang ng isang presidente lamang under Duterte. Ang mas nakakalungkot, sa halip na simulan ng bawasan ni Presidente Marcos, dahil ang excuse ni Duterte noon ay nasa pandemya po tayo. Kailangan talagang magdagdag tayo ng walang ng aktibidad gas doon. Yes. dahil sa pagtugon sa pandemya. Pero lagpas na po tayo sa pandemya. Ang pangako sa atin noon ng mga leaders natin ay after the pandemic, babalik tayo sa levels of borrowing natin. Pero hindi po ipinagpatuloy at tumaas pa. Nilalagpasan pa ng kasalukuyang administrasyon yung pangungutang sa panahon ni Duterte na wala naman tayong pandemya ang hinaharap. Pero Sir nagkaroon Rob, ng mga kondo ata, yung build projects, yun ang malaking naging tawag rito. Napunta ho doon ba ang bayad o ang budget? Yun po yung sinasabi, pero ang problema kasi natin nga ay kaya ang Freedom from Debt Coalition ay nananawagan para sa isang debt audit para talagang silipin natin saan ba talaga napunta yung napakalaking pinagkautang natin noong mga panahon na yun, no? pagkatapos ng debt audit, kung halimbawa makita na, anong magiging resulta nun, Sir Rovic? Ano ang pwedeng gawin after ng debt audit? Kung anong pwedeng makita doon? Yung posisyon namin through the debt audit, titingnan natin kung anong tama ba yung naging paggamit doon sa mga pagkakautang o yung mga binabayaran natin ngayon. At kung hindi, sa tingin natin illegitimate, tinatawag namin ng illegitimate debt, ay posibleng pag-aralan natin kung paano natin ikakansila. Kung itigil na yung mga na yan, kung hindi naman napakinabangan yan ng taong bayan. Pwede ba tayo mag-cancel ng pagkakautang natin kung halimbawa, parang kontrata yan, di ba, Sir Rovic? Una, hindi nga tayo pwedeng basta mag-default sa pagbabayad. Ay yung pa kayang outright ikakansela natin dahil sa tingin natin, unilaterally, ay hindi napakinabangon ng taong bayan o hindi nagamit sa tama. Kasalanan ng gobyerno natin yun eh. Lalo na ngayon, partner, di ba? Pwede ba natin gawin yun, Sir Rovic? Sa kasalukuyang framework po, medyo mahirap. No? It will require negotiation nga. Pero kaya nga po, kasama ng iba pang mga organization, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sinusulong natin yung isang framework convention under the United Nations tungkol dito sa usapin ng utang. Kasi hindi lamang po problema ng Pilipinas itong lumulobong utang. Problema po ito na maraming bansa ngayon sa buong mundo at kailangan na po na tayo ng isang international agreement na magre-regulate kung paano ba ito ginagawa. Panahon na ba Dahil sa para... kasalukuyang kontrolado lang po ito ng mga nagpapautang. Oo, totoo yan. Wala Pero po halos proteksyon yung mga nangungutang na bansa. kailangan na ba nating i-repeal or baguhin po yung automatic appropriations law? Na tulad ng sinabi nyo, automatically, kung 30% ng budget natin kada taon, lasubi na yon para sa pangbayad ng utang ng principal pati po ng interes. So 70% na lang ng budget natin sa kabuuan na paghahatian ng buong gobyerno, tama po? Opo, definitely, this is an outdated law, no? Tayo lang po sa buong mundo, sinasabi ko nga, ang merong ganito. So maliwanag na hindi naman ito kailangan. Kung yung mga ibang bansa ay nakakapangutang ng walang automatic appropriations law, bakit hindi pwede sa Pilipinas? Kasi lagi pong sinasabi sa atin ng ating economic managers, wag natin tatanggalin yan kasi yan ang dahilan kung bakit madali tayo mangutang. Correct, oo. Pero if other countries can do it without this law, bakit kailangan may ganito ang Pilipinas? This is an outdated law na dapat na talaga nating i-repeal at we need to take back control of our finances. Baka naman nahihirapan na tayo mangutang, si Rovic. Lalo na pag ora de peligro, yung mga katulad ng pandemic era. Hindi naman po kasi kagaya nga ng sabi ko yung experience ng ibang bansa proves that this is not needed. Pwede tayo mangutang ng walang ganitong batas. Oo. So, Ang problema na may ganitong batas, automatic, nagdi-default tayo, kailangan kagad part of the resources ng gobyerno ay ilalaan kagad dyan. Excluding other necessary allocations kumbaga parang para sa mga programa. parang mismanage agad ba yung ating budget pag may automatic appropriation, si Rovic? Opo, kasi yun nga, kagaya na sinasabi ko, sa halip na
kontrolado natin yung kabuuan ng rekurso natin, lahat ng resources available para sa pagpopondo ng gobyerno, malaking bahagi kagad natatapyan. Okay, balikan ko lang yung sabi niyo budget audit. Paano tatakbo yan sa Debt inyong audit. yung Debt audit. yung debt audit sila? Oo. Kasi ngayon, 'di ba, dumaan tayo sa isang taon na puno ng korupsyon. Yes, yung flood 'Di ba? control. Hindi natin alam, trilyones ang nawala ho dyan sa Nakao. So, paano mangyayari ho yan? Paano gagawin natin yung debt audit na yan? Tapos, panghuling kong tanong, gaano nakalaki ang ating utang ngayon? Base ho sa inyong monitoring. Yung latest po unahin ko po yung huling tanong, yung latest po na Utang. figures from the Bureau of the Treasury under the Department of Finance, nasa 17.67 trillion na po yung pangungutang natin. No, lumagpas na po tayo doon sa full year na target ng gobyerno natin, na parang 17.5 yata yung target nila. So dahil utang tayo sabi nila lagpas na. Definitely lagpas na tayo doon sa ating full year target. Meron pa tayong isang buwan. So yung sinasabi sa Hindi natin Rovic alam kung magkano na yung naidagdag in December. So yung sinasabi sa Rovic na papalo ng 19 trillion pagtatapos ng termino ni Presidente Marcos, ang utang ng Pilipinas, lalagpas tayo doon kasi sa 2026, papalo na tayo ng mahigit 19 trillion eh. May posibilidad po talaga na gano'n sa napakataas na level ng borrowing natin ngayon. Kasi nilagpasan pa nga po natin yung yung level ng borrowing ng panahon ng Presidente Duterte. Oh. Ngayon nasa mahigit 2.5 na tayo, mapalapit na tayo sa 3 trillion every year. Sakit Okay, nun ah. 3 so trillion every year. yung debt audit, ano ang dala ho nun? Anong magandang maidudulot ho yun? Siyempre yung po natin, panawagan po natin for transparency and accountability dito sa ating debt management. O ngayon kasi napaka-opaque eh. Kasama, wala tayong role yung mamamayan doon sa pagdidesisyon kung mangungutang ba tayo o hindi. Pero itong utang po na to ay inuutang sa pangalan ng sambayan ng Pilipino. No? Correct. Yun po dapat natin tandaan. Inuutang yan in our name. Tayo po eventually ang magbabayad niyan. Pati yung mga anak at posibleng mga apo natin. No? So dapat meron tayong role diyan. So ang panawagan po ng Freedom from Debt Coalition, a citizens debt audit. Pipili po tayo ng mga mahuhusay, mga kilalang Pilipino na sila yung uupo bilang isang Citizens Debt Audit Commission at titingnan nila yung mga specific na mga utang ng gobyerno at titingnan nila doon base sa mga standards ng illegitimacy kung tama ba yung ginawang pangungutang o hindi ba ito napakinabangan may napunta lang ba ito sa bulsa ng ating mga namumuno. Dapat ba At pag napatunayan natin na gano'n, pwede natin pag-usapan kung paano natin i-rescind. susolusyonan yung problema na yun. Pwede tayong makipag-negotiate para baguhin natin yung terms or posibleng kansilahin o suspend na natin yung pagbabayad niyan. Pag sinabing Commission sa Rovic, ibig sabihin maglalabas dapat ng EO ang isang presidente para itatag yung Citizen Audit Commission. Hindi po kasi yung pinapanawagan po namin isang citizens debt audit. Okay. So independent body ito. Walang pakialam ang gobyerno. Independent body. Alright. Sige. Kasi mahirap po eh. Yun ang problema natin, di ba, ngayon sa corruption scandal. Ang nag-iimbestiga yung mga Sarili mismong sangkot. Oo, totoo. Hindi po pwede na ganun. Kailangan, labas doon sa mga sangkot, ang mag-iimbestiga. Hindi pwedeng yung magnanakaw ang mag-iimbestiga sa sarili niya. Totoo yan. So, naku, Sir Rovic, sundan natin itong interview na to ha? Dahil kailangan para tayo nagbabantay sa kaban ng bayan. Ito'y kailangan na ginagawa nating aware ang ating mga Nakakalungkot listeners. po itong 2026 budget ay mukhang hindi pa rin nadala ang ating mga namumuno at hindi pa rin natin hindi pa rin seryoso doon sa pagtalikod, doon sa nakagawian natin na kalakaran na ginagamit yung budget para sa pansariling interes ng mga politiko. Yun ang Salamat po, malungkot. Sir Salamat. Rovic. Thank you Next po time sa po oras. ulit, tawag kayo madadala sa amin. Salamat, sir. Okay, sige po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning. Morning. Sige noong Rovic Obanil, ang Secretary General ng Freedom from Debt Coalition.